Bago naging world champion si Manny Pacquiao, hindi madali ang buhay niya. Gutom, pagod, walang kasiguraduhan. Pero araw-araw, bumabalik siya sa training. Hindi dahil madali, hindi dahil sigurado, kundi dahil alam niya kung sino siya, malinaw kung ano ang gusto niyang gawin at may dahilan kung bakit mahalaga yun sa kanya. May isang force na hindi motivation, hindi passion, hindi galit. Sa atin, may tawag doon. Gigil. Kapag naririnig natin ang salitang gigil, madalas negative agad ang naiisip natin. Yung gigil na inis, yung gigil na galit, yung gigil na gusto mong patulan ng mundo. At totoo naman yun, may ganong klaseng gigil. Mabilis, mainit, pero kadalasan hindi rin siya humahantong sa magagandang resulta. Iba ang gigil na pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito gigil na gusto mong patunayan sa iba. Hindi ito gigil na gustong mang-apak. Hindi ito yung mabilisan. Ito yung gigil na tahimik at pangmatagalan. Yung gigil na may gustong-gusto akong gawin at hindi ko ito titigilan hanggat hindi ko nakakamit. Ito yung gigil na papabangunin ka kahit pagod. Papabalikin ka kahit talo. Pakikilusin ka niya kahit walang pumapalakpak. Hindi siya galit. Hindi siya yabang. Hindi ka naghahabol ng validation. Hindi ka nakikipagkompetensya. Dahil ang mas mahalaga, may inaasikaso ka sa loob mo. Ito yung gigil na pinipili mong bumangon kahit walang pumapansin. Ginagawa mo kahit walang siguradong resulta. Tinutuloy mo kahit may takot pero may saysay. Ito yung gigil na hindi ka ginagawang iba, kundi mas lalo kang nagiging ikaw. Tawagin natin itong positive gigil. Paano mo malalaman kung positive gigil ito? Ganito mo siya mararamdaman. Pagod ka, pero hindi ka empty. May fulfillment kang nararamdaman. Kaya nga natin madalas marinig ang nakakapagod pero masaya. Nahihirapan ka pero hindi ka nawawala sa sarili. Ramdam mong mahalaga ang ginagawa mo. Minsan, frustrated ka. Pero malinaw kung bakit ka nandun. Gusto mong maging artista? Maraming rejection sa auditions. Gusto mong magnegosyo? Maraming araw na lugi. Gusto mong maging engineer? Paulit-ulit kang bumabagsak sa board. Nakaka-frustrate. Pero imbes na sumuko, mas tumitibay ka. Kasi alam mo kung bakit mo ito ginagawa. May mga araw na gusto mo nang tumigil, pero may boses sa loob mo na nagsasabing, hindi pwede. Hindi dahil ayaw mong magpahinga, kundi dahil mahalaga to sa'yo. Dito malinaw kung bakit bumabalik-balik ang kwento ni Manny Pacquiao. Hindi dahil gusto niya ang sakit, hindi dahil hindi siya napapagod. Kung tutuusin, pwede naman siyang tumigil. Pwede siyang sumuko. Pwede siyang bumalik sa probinsya. Pero may hirap na pinili niyang tiisin dahil tugma ito sa kung sino siya at sa kung anong mahalaga sa kanya. Iyon ang kaibahan ng hirap na pumapatay at hirap na humuhubog. Saan nanggagaling ang positive gigil? Hindi ito nanggagaling sa galit sa mundo. Hindi rin ito galing sa pressure ng ibang tao. Hindi ito yung kailangan kong magnegosyo kasi nagnegosyo si kumare. Kailangan kong maging engineer kasi engineer ang pamilya ko. Kailangan kong sumikat para magkaroon ng maraming fans. Ang positive gigil ay nanggagaling sa alignment. 3 bagay ang kailangang magtugma. Una, kung sino ka talaga. Hindi ano ang in demand, hindi ano ang malaki ang kita, kundi ano ang natural na lumalabas sa akin. Ano yung mga bagay na kahit walang bayad, kahit walang pumapansin, ginagawa mo pa rin. Baka mahilig kang kumanta kahit mag-isa. Masaya ka kapag may pinagluluto kang iba. Natural kang magpaliwanag at magturo. Mahilig kang mag-design, mag-ayos, mag-isip ng sistema. O tahimik kang nag-oobserba pero may malalim kang insight. Yan ang core gifts mo. Hindi sila laging bongga. Hindi sila laging obvious. Minsan nga, minamaliit pa natin. Normal lang to. Madali lang to sa akin. Basic lang to. Pero kadalasan, doon mismo nanggagaling ang gigil. Pangalawa, ano ang ginagawa mo ngayon?
Hindi tanong kung may trabaho ba ako, maayos ba ang sahod. Ang tanong ay, akma ba ang ginagawa ko sa kung sino ako? May mga taong creative pero puro reports. People person pero mag-isa buong araw. Tahimik at malalim pero laging naka-frontline. Natural na leader pero walang boses. Hindi ibig sabihin mali ang trabaho mo. Pero kung araw-araw pinipilit mong maging hindi ikaw, doon nauubos ang gigil. Pangatlo, values na pinapahalagahan mo. Kahit tugma ang skills mo, kung hindi tugma sa values, mauubos ka pa rin. Ang values ay yung mahalaga sa'yo kahit walang nakakakita. Oras ba o pera? Stability o freedom? Pagtulong o paglikha? Minsan, hindi trabaho ang problema. Values mismatch. Kay Pacquiao, malinaw ang values. Hindi lang panalo, hindi lang pera, kundi pamilya, dignidad, pag-angat mula sa pinanggalingan niya. Kaya kahit ilang beses siyang mabugbog, kahit ilang beses siyang maliitin, bumabalik pa rin siya. Hindi dahil may kailangan siyang patunayan, kundi dahil may pinanghahawakan siya sa loob. Yan ang positive gigil. Tahimik, pero matibay. Kapag nagtugma ang tatlong to, kung sino ka, ano ang ginagawa mo, at ano ang pinapahalagaan mo, doon lumalabas ang positive gigil. Hindi yung maingay, hindi yung padalos-dalos, kundi yung gigil na tumatagal, bumabalik, hindi ka iniiwan kahit mahirap. At kung babalikan natin si Manny Pacquiao, hindi naman dahil world champion siya kaya siya naging inspirasyon, kundi dahil alam niya kung sino siya, pinili niya ang ginagawa niya, at hindi niya binitawan ang mga pinanghahawakan niya, kahit mahirap. Hindi lahat ng laban panalo, hindi lahat ng suntok tama, pero bumabalik siya. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil may gigil siyang hindi niya kayang sumuko. At baka yun din ang tanong para sa'yo ngayon. Ano ang hindi ko kayang isuko? At kung ganun, kung malinaw na sa'yo kung sino ka, kung ano ang ginagawa mo, at ano ang pinapahalagahan mo, hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Hindi mo kailangang mauna. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa sarili mo at huwag umatras kapag nahanap mo lang ang gigil mo. Kasi kapag tugma ang ginagawa mo sa kung sino ka, kahit mahirap, may dahilan kang sumabak sa bakbakan. At sapat na yon.